At ang mga tinik ay napunta at naipit sa buntot ng sirena. Si Hari at Ravi ay parehong humila ng kanilang mga pamalo sa magkabilang direksyon at ang sirena ay nagsimulang umahon sa ibabaw ng tubig. Ang ilog Ganges ay dumadaloy sa pagitan ng mga baryo ng Palashpur at Kitaknagar. Sa parehong ilog ay may lumalangoy na gintong sirena. Ngunit dahil sa biglaang malakas na bagyo at ulan, nagpasya ang sirena na manatili sa lugar na iyon ng ilog sa loob ng ilang araw. Sa bagyong ito, ang alon ng ilog ay tumaas ng husto. Hindi magiging tama na magpatuloy pa ako. Mananatili muna ako rito sa loob ng ilang araw. Karamihan sa mga tao sa mga baryo ng Palashpur at Ketaknagar ay mga mangingisda. Kaya't ang ilog na ito ang kanilang lifeline. Sa ilog na ito, naliligo, naghuhugas ng mga pinggan, naglalaba at pinaliliguan ang mga baka at kalabaw ng baryo. Ngunit sa magkabilang pampang ng ilog, ang mga tao ng Palashpur at Kitaknagar ay laging may alitan at ang gintong sirena ay palaging pinapanood ang lahat ng kanilang mga away mula sa ilalim ng ilog. Mag-ingat ka, Kalo. Kung mahuli mo ang mga isda na para sa amin hindi ito magiging maganda, mas may karapatan kami sa mga isda ng ilog na ito. Oo. Nang marinig ito, sobrang nagalit si Kalo. Nakikita niya na patuloy na nahuhuli ang mga isda sa kawit ni Nitay. Pero sa kanyang kawit ay wala pang nahuhuli. Ito ay isang biro. Hinuhuli mo ang lahat ng isda na para sa akin. Ano ang ibig mong sabihin sa isda para sa iyo? At saka ano pa? Kung hindi, paano nahuhuli ng iyong kawit ang napakaraming isda at ako ay wala pang nahuhuli? Hindi mo kasi alam kung paano manghuli ng isda, kaya wala kang nahuhuli. Wala kang basehan sa iyong mga paratang. Ano ang sinabi mo? Ang tapang mo! Hindi ako marunong mangisda. Aba, ang mga tao sa dalawang baryo na ito ay talagang kakaiba. Bakit sila nag-aaway ng ganito? At nagsimula na naman ang away na tumagal ng matagal. Pagkatapos ng ilang sandali, pumunta ang asawa ni Ratan sa tabi ng ilog para maghugas ng mga pinggan at nagtapon ng maraming basura sa tubig ng ilog na umagos papunta sa kabilang panig. Noong mga oras na iyon, ang ina ni Kalua ay naglalaba sa kabilang panig ng ilog. Hoy, hey! Nabulag ka na ba sa Shamoli? Naglalaba ako. Hindi nakita. Itinapon mo ang iyong basura sa aking panig. Lahat ng aking mga damit ay nadumihan. Hindi ko ibinato sa'yo. Itinapon ko ang basura sa ilog. Ngayon kung umagos ito, papunta sa iyong panig, ano ang kasalanan ko doon? Huwag kang sumigaw na parang uwak. Naiintindihan mo ba? Ano ang sinabi mo? Ang boses ko ay parang uwak at ang boses mo ay parang ibong maya. Hintayin mo lang. Ipapakita ko sa iyo ang ganti ko. Pagkasabi nito, kumuha ng isang balde ng basura ang nanay ni Kalua at itinapon ito diretso sa mga gamit ni Ratan. Ano ang ginawa mo? Nakakahiya. Sinadya mong itapon ang basura sa aking mga gamit. Hoy! May pumunta ba? At makakakita. Ang nanay ni Kalua ay sinasadya akong awayin. Diyos ko! Ang mga babae sa dalawang baryo ay talagang mahilig mag-away. Nang marinig ang sigaw ni Shamoli, maraming tao sa baryo ang nagtipon. Doon din, tinawag ng nanay ni Kalua ang mga tao at nagsimula ang away sa dalawang baryo. Ang away ay nagpatuloy mula tanghali hanggang gabi at sa gabi, ang mga maliliit na bata sa baryo ng Palashpur ay naglalaro ng bola. Habang naglalaro, bigla na lang Naku, nahulog. Ang bola sa ilog. Hoy, ganto! Dali, kunin mo ang bola. ngunit ang bola ay nahulog sa ilog at inanod papunta sa kabila, kung saan nakaupo sina Kalua, Gopal at Shivli habang kumakain ng bayabas. Pagkakita nila sa bola, agad nilang itong kinuha. Hindi maganda ang takbo nito. Kalua, ibalik mo na agad ang bola namin. Nakasulat ba ang pangalan mo sa bola? Ngayon, nasa amin na ito. Atin ang bolang ito. Pagkatapos, kinuha nila ang bola at tumakbo palayo. Dahil sa away ng mga matatanda,
Ang mga bata sa dalawang baryo ay gumagawa rin ng ganitong mga kalokohan sa isa't isa. Kung ang bola ninyo ay mapunta sa amin, hindi rin namin ito ibabalik sa inyo. Tandaan ninyo yan. Nanonood ako. Dahil sa mga matatanda ng dalawang baryo, pati mga bata, ay nag-aaway na rin. Ito ay napakamali. Nanonood ako. Ako na ang mag-aayos ng away ng dalawang baryo. Sa baryo ng Palashpur, may magandang taniman ng seda. Kaya ang mga tao dito ay nakapagsusuot ng bagong seda na damit. Araw-araw, sa murang halaga. Sa kabilang pampang, sa bayan ng Ketaknagar, may matamis na mangga na hindi mo matatagpuan kahit saan paman. Ngunit dahil sa palaging alitan sa pagitan ng dalawang baryo, walang gustong magbenta ng kanilang espesyal na produkto sa kabilang pampang ng ilog. At sa loob ng ilang araw, unti-unting dumating ang panahon ng tag-ulan. Alam ko, maswerte. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan ng ilang araw, tumataas na ang tubig sa ilog. Dahil dito, dumarating din ang hilsa na isda sa Ganges. Oh, Bago pa magsimulang manghuli ng isda ang mga tao sa baryong iyon, dapat tayong mauna sa pagkuha ng lahat ng isda. okay, maswerte. Bukas ng umaga maaga akong gigising para manghuli ng isda. Hindi bukas ng umaga. Sa umaga lahat ay maglalagay na ng linya. Dapat kang pumunta at magsimulang mangisda ngayong gabi mismo. Ayon sa utos ng asawa, si Hari ay pumunta sa tabi ng ilog. Ngayong gabi, dala ang mga kawit. Ngunit si Ravi at ang kanyang asawa ay nanghuhuli ng isda gamit ang mga kawit. Pagkakabit ng kawit, nasabit ito sa buhok ng sirena. Mukhang maswerte. Malaking hilsa na isda ang nahuli. Hindi ko magawang hilahin ang sarili ko. Pagkarinig nito, agad na inilagay ni Ravi ang kanyang kawit sa ilog at ito ay nasabit. Ano itong nasabit? Sa buntot ng sirena? Sobrang sakit. Tinambuhok ng tiyat buntot ko. Sinimulan ni Hari at Ravi na hilahin ang kanilang mga pamalo sa magkabilang direksyon at ang sirena ay nagsimulang umangat sa ibabaw ng tubig. Lahat ay namangha nang makita ang sirena. Ravi, iwan mo na. Ang sirena ay nasabit sa aking kawit, kaya ang sirena ay sa amin. Hindi ko makita. Ang aking kawit ay nakasabit sa buntot ng sirena. Bitawan mo na. Ang sirena ay sa amin. Samantala, ang sirena ay patuloy na umiiyak asin sa sakit. Nagumpisa ang away sa pagitan ni Ravi at Hari tungkol sa gintong sirena. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao mula sa parehong nayon at nagpatuloy ang alitan may tungkol sa sirena. Ang kanilang away ay hindi tumitigil at ako naman ay naiipit. Ako'y nahihirapan sa sakit. Walang nakakapansin. Hoy, itigil niyo ang pag-aaway. Pakawalan niyo ako. Gusto kong bumalik sa dagat. Diyos ko, nakakapagsalita. Wala ang sirena na ito. Hindi kita iiwan ng ganung kadali. Ibebenta ka namin. Sa perya, sa magandang presyo. Hindi namin kailanman ibebenta ang sirena. Sa narinig, natakot ang gintong sirena. Pagkatapos, ay nag-isip siya ng plano at sinabi, "Alam niyo ba na Maya, marami akong kayamanan. Kung pakakawalan niyo ako, ibibigay ko ang lahat ng kayamanang ito sa isa sa inyong dalawang baryo. Ngunit, may kondisyon din ako." Totoo ba ang sinasabi mo? Paano kami maniniwala? Pagkatapos ay nagpakita ang sirena ng maraming kayamanan mula sa tubig gamit ang kanyang mahika at pagkatapos ay pinawala ito at nang makita ito. Ano ang kondisyon? Magsalita ng mabilis. Handa kaming tanggapin ang lahat ng kondisyon. Kami ang kukuha ng lahat ng kayamanan. Kami lang ang kukuha ng lahat ng kayamanan ng sirena. Ang kondisyon ko ay hindi kayo bababa sa ilog sa halip ay pupunta kayo sa isa't isa ninyong mga baryo at dadalhin sa akin ang espesyal na bagay mula doon. At ang baryo na unang makapagdadala sa akin ng espesyal na bagay ay siyang makakakuha ng lahat ng kayamanan. Pagkarinig sa sinabi ng sirena, ang lahat ay napaisip ng malalim.
Dahil walang ibang daan papunta sa baryo na iyon, kundi sa pamamagitan ng ilog. Halika, meron akong solusyon. Simulan na natin ang trabaho. Ang mga tao sa baryo ng Bilaspur ay nagsimulang magputol ng kawayan at mangolekta ng matibay na kahoy upang magtayo ng tulay sa ibabaw ng ilog. Nang makita ito, ang mga tao sa Kitaknagar ay nagsimula ring magtayo ng tulay, ngunit parehong baryo ay paulit-ulit na nabibigo. Hindi mangyayari iyon. Sa ganitong paraan, ang tulay ay paulit-ulit na nasisira. Biglang nagsalita si Ravi mula sa kabilang pampang. Sa ganitong paraan, hindi kailanman mabubuo ang tulay. Ngunit kung hindi natin susundin ang kondisyon ng sirena, wala sa atin ang makakakuha ng kayamanan. Mas mabuti pa, magtulungan na lang tayo, ang dalawang baryo, upang makabuo ng isang matibay na tulay, at kung anumang kayamanan ang makuha. Paghahatian natin ito sa parehong baryo. Pagkatapos, nagsimula ang mga tao mula sa parehong baryo na magtulungan at sa hindi nagtagal, nakabuo sila ng isang matibay at magandang tulay. Pagkatapos nito, dinala nila ang mga espesyal na bagay mula sa parehong baryo at ibinigay sa sirena. Saka nagsalita ang sirena. Napansin niyo ba kung paano kayo nakabuo ng napakagandang tulay sa pamamagitan ng pagtutulungan? Mula ngayon, huwag na kayong mag-away. At simula ngayon, mamuhay kayo ng nagkakaisa. At ang kayamanang iiwan ko ay gamitin ninyo para sa mabubuting gawain ng baryo. Pagkasabi nito, gamit ang kanyang mahika, binigyan ng gintong sirena ng kayamanan ang parehong baryo. Pagkatapos, bumalik siya sa ilalim ng tubig. Mula noon, ang dalawang baryo ay namuhay ng nagkakaisa, siya at walang alitan. Inuwi ni Piklu ang sirena sa kanyang balikat at itinago ito sa malaking tangke ng tubig sa likod ng kanilang bahay. At nagkaroon ng matinding baha sa baryo. Isang araw sa hapon, ang mga maliliit na bata sa baryo ay naglalaro sa bukid, biglang nabalot ng maiitim na ulap ang kalangitan. Tapos sabi ng butterfly, Tara, uwi na tayo dali. Tingnan mo, nabalot na ng maiitim na ulap ang kalangitan. Mukhang uulan na. Naku, hintayin pa natin ng kaunti at maglaro pa tayo. Hindi pa naman nagsisimula ang ulan. Habang sinasabi ito, nagsimula ulit silang maglaro at biglang umulan. Uy, Kuya Piklu, nagsimula na ang ulan. Ngayon, umuwi na tayo. Kundi papagalitan ako ng nanay ko. Mga duwag, umuwi na kayong lahat. Pumunta ako sa tabing ilog. Maraming isda ang makukuha sa ulan na ito. Pupunta ako at manghuli ng isda. May sasama ba sa inyo? Ngunit walang pumayag na sumama sa kanya. At lahat ay umuwi na sa kanilang mga bahay. At si Piklu ay pumunta sa tabi ng ilog at masayang nanghuli ng isda. Unti-unting lumakas ang agos ng ulan. Kahit sa ganitong malakas na ulan, hindi pa rin umuuwi si Piklu. Doon ay labis na nag-aalala ang kanyang mga magulang. Narinig mo ba? Hindi pa umuuwi si Piklu. Saan ka pupunta? Sa ganitong kalakas na ulan. Wala akong alam. Ikaw naman palagi mo siyang pinapaburan. Ang lahat ng mga bata sa nayon ay umuwi na bago pa man umulan. At itong pasaway ay hindi pa rin umuuwi. Pag uwi niya, tuturuan ko siya ng leksyon. Biglang dumating si Piklu sa bahay, basang-basa at may dalang mga isda sa kanyang kamay. Tingnan mo, nanay, ang dami kong nahuling isda. Pagkakita kay Piklu, pinagalitan siya ng kanyang ama. Pagkatapos lumipas ang gabi at nang mag-umaga na, tumigil na rin ang ulan. Sa oras na ito, ang lahat ng tao sa nayon ay nag-aayos ng kanilang mga bubong at ang iba ay nag-iimbak na ng pagkain dahil sa takot na baka bumaha sa nayon. Noong oras na iyon, inaayos din ni Anat ang bubong ng kanyang bahay. Noon lang. Anat, sigurado ka bang maayos mong tinatakpan ng bubong ng bahay? Naalala mo ba kung ano ang nangyari noong nakaraang taon sa panahon ng baha? Oo, Haradan, iyon. Din ang inaalala ko. Kung lumipad ang bubong ng bahay, saan ko dadalhin ang mga bata? Diyos na lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. At
mag-imbak ng mas maraming pagkain. Sige, haalis na ako. Pagkasabi nito, umalis na si Kamlesh mula doon. Mula sa hapon, nagsimula na namang bumuhos ang malakas na ulan. Patuloy na umulan ng 2 araw. Kasabay nito, may malakas na bagyo at tuloy-tuloy na pagkulog. Pagkatapos, unti-unti, pumasok ang tubig ng ilog sa baryo. Pumapasok na ang tubig ng ilog sa baryo at tiyak na may mga isda ring kasama nito. Kung pupunta ako sa tabi ng ilog, siguradong makakakuha ako ng maraming isda. Ngayon, kahit ano pa man, pupunta talaga ako sa tabi ng ilog ngayon. Pagkasabi nito, palihim na umalis si Piklo mula sa kanyang mga magulang at pumunta sa ulan para manghuli ng isda. At sa gitna nito, malakas ang agos sa ilog. Pumapasok ang tubig dagat sa ilog. At sa malakas na agos na ito, isang sirena ang napahiwalay sa kanyang pamilya at napunta sa ilog. Pagdating ni Piklo, sa tabi ng ilog, may narinig siya. Ano ito? Sa ganitong ulan, sino ang umiiyak dito? Pagkatapos, tumingin-tingin si Piklo sa paligid. Bigla niyang nakita na sa tabi ng ilog ay may isang kakaibang itsura na batang babae na nakaupo at umiiyak na ang itaas na bahagi ay parang tao at ang ibabang bahagi ay parang buntot ng isda. Agad na lumapit si Piklo sa kanya at nagtanong, "Sino ka? Sa ganitong kalagayan, bakit ka nakaupo dito at umiiyak?" Ako ay isang sirena. Dahil sa malakas na agos ng tubig, napahiwalay ako sa aking pamilya. At napunta dito, natakot ako ng sobra. Nasaan na ang aking mga magulang? Gusto kong bumalik sa kanila. Sirena, huwag kang matakot. Sigurado akong makakabalik ka sa iyong mga magulang. Ngunit, kung mananatili ka rito, maaaring salakayin ka ng gutom na hayop. At kung may makakita sa iyo mula sa nayon, lalo pang magiging problema. Sumama ka sa akin sa aking bahay. Kapag humupa na ang tubig sa ilog, ibabalik kita sa ilog. Ngunit hindi ako makakabuhay nang walang tubig. Huwag kang mag-alala, Sirena. Aayusin ko ang lahat ng kailangan mo para makapanirahan ka. Pagkatapos, binuhat ni Piklo ang sirena sa kanyang balikat at dinala ito sa kanyang bahay at itinago sa malaking tangke ng tubig sa likod ng kanilang bahay. Sirena, magpahinga ka rito na nang maayos. Wala kang panganib dito. Bibigyan kita ng pagkain sa tamang oras. Pagkasabi nito, umalis si Piklo mula roon. Araw-araw, patuloy na lumalakas ang ulan at nagkaroon ng matinding baha sa nayon. Lubog ang buong nayon sa tubig baha. Unti-unti, nauubos na rin ang mga pagkain sa mga bahay ng mga tao. Isang araw, Sirena! Oh, Sirena! Lumabas ka! May dala akong pagkain para sa'yo. nang marinig ang boses ni Piklo, lumabas ang sirena mula sa tubig. Ngayon, ito lang ang pagkain na nadala ko. Dahil sa baha, naubos na ang lahat ng pagkain. Naipon namin. Ngayon, hindi namin alam kung ano ang kakainin namin. Nalungkot ang sirena sa narinig mula kay Piklo. Pagkatapos ay sinabi niya, Huwag kang mag-alala, kaibigan. Umuwi ka at tingnan mo kung ano ang naghihintay para sa iyo doon. Pagkatapos, tumakbo si Piklo, pauwi at nakita niyang maraming pagkain ang nakalagay doon. Nakikita ito. Nanay, tatay, halika dali. Halika at tingnan natin. Pagkatapos, dumating ang mga magulang ni Piklo at namangha sila sa dami ng pagkain. Pagkatapos, ay ikinuwento ni Piklo sa kanila ang buong pangyayari. Pagkatapos, lahat sila ay pumunta sa sirena. Maraming salamat, Sirena. Alam ko na ginamit mo ang iyong mahika para dalhin ang lahat ng pagkain ito. Ngunit Sirena, hindi lang kami. Marami pang ibang tao sa baryo na naubusan na ng pagkain. Baka gutom na rin ang mga kaibigan ko. Pakiusap, maghanda ka rin ng pagkain para sa kanila.
Pagkarinig nito, ginamit ng sirena ang kanyang mahika at nagdala ng maraming pagkain. Pagkatapos, si Piklu at ang kanyang mga magulang ay nagdala ng pagkain sa lahat ng bahay sa baryo. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang ulan. Unti-unti, nagiging mas malubha ang baha. Isang araw malungkot na. Umupo si Piklu sa tabi ng sirena. Anong nangyari, kaibigan? Bakit mapudla ang iyong mukha? Bakit ka malungkot? Oo, sirena. Ngayon ang araw para sa pagbibigay ng gamot sa polio. Kailangan ko ring painumin ng gamot sa polio ang aking kapatid na babae. Pero paano ko dadalhin ang kapatid ko para painumin ng gamot sa polio sa ganitong ulan at baha? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Aayusin ko ang lahat. Ngayon din. Pagkasabi nito, nagbago ng anyo ang sirena at naging isang bangka. At sinabi, Sige, kaibigan. Sumakay ka sa bangkang ito at dalhin mo ang iyong kapatid para painumin ng gamot sa polio at isama mo na rin ang iba pang mga bata sa nayon na nangangailangan ng gamot sa polio. Sige, bilisan mo na. ayon sa sinabi ng sirena, pumunta si Piklu at ang kanyang ina kasama ang kapatid na babae para painumin ng gamot sa polio. Ang iba pang mga ina sa nayon ay sumasakay din sa bangka kasama ang kanilang mga anak at lahat ng mga bata ay napapainom ng gamot sa polio sa tamang oras. Sa ganitong paraan, nito patuloy na tumutulong ang sirena sa iba't ibang paraan. Sa panahon ng baha, unti-unting humihina rin ang ulan. Ang tubig baha ay unti-unti ring humuhupa. Isang araw, Maraming salamat, Sirena. Sa ganitong baha, napakalaki ng naitulong mo sa amin. Hindi, kaibigan, binigyan mo rin ako ng kanlungan sa iyong tahanan noong panahon ng aking kagipitan. tara kaibigan, ihahatid na kita pabalik sa ilog. Dumating na ang oras para bumalik ka sa iyong mga magulang. Let us go. Pagkatapos, binuhat ni Piklu ang sirena sa kanyang balikat at dinala pabalik sa ilog. Biglang dumating ang mga magulang ng sirena sa tabi ng ilog. Habang hinahanap siya, nang makita ang kanyang mga magulang, labis na natuwa ang sirena at niyakap sila at ikinuwento ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Pagkatapos marinig ang lahat, sinabi ng ina ng sirena na si Manimala, narito ang mahiwagang perlas. Itago mo ito, Ikom, bilang regalo. Kapag naharap ka sa anumang problema, ipatama mo ang perlas na ito sa tubig ng ilog at alalahanin kami. Agad kaming darating sa iyo. Maraming salamat sa pag-iingat sa akin sa loob ng mahabang panahon, kaibigan. Ngayon, alis na kami. Pagkatapos nito, ang sirena ay sumisid sa tubig kasama ang kanyang mga magulang at bumalik. Pagkatapos, umuwi si Piklu, dala ang mahiwagang perlas. Bumaba ang tubig baha at muling nabuhay ang kanilang nayon. Tulad ng dati, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng palay sa mga bukirin. Ang mga baka at kambing ay naglalakad sa lupa na may bagong usbong na damo. At si Piklu ay namuhay ng masaya at payapa kasama ang kanyang mga magulang.